Ang talon ay nag-transform sa isang agos ng itim na tubig na bumabalot kay Chongtan. Matapos ang mahigit 10 round, unti-unting naubos ang itim na tubig ni Zhao Xin. Naglakad-lakad si Wu Shan na parang naglalakad sa hardin at tumingin sa dalawang tao sa isang nakaka-relax na paraan. Paano mo ito makukuha sa akin sa antas na ito? Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Xin. Sa pagkakita na ang banal na utos ay isang kasangkapan lamang ng pagkawasak, naisip niya na kung hindi niya ito makukuha, maaari niyang sirain ito. Ang crescent blade at halberd ay nakaturo ng diretso sa unahan. Ang ukit sa hawakan ng sable ay nag-transform sa isang maliit na asul at puting ahas na kumari pa ng takbo palabas. Dalawang bukol ang unti-unting lumitaw sa ulo nito. Nalaglag ang mga kaliskis nito, at ang mga balbas ng dragon nito ay kumikislap. Sa isang kisap mata, ang ahas ay nagbagong anyo sa isang asul at puting dragon, na pumulupot sa kanyang sarili sa paligid ni Wu Shan at hindi mabilang na mga kadena na bakal na nagkulong sa kanya sa loob. Mahigpit na hinawakan ni Zhao Xin ang crescent blade ng Dragon Gate, ang kanyang berdeng buhok ay niliilipad ng hangin. Sa likod niya, lumitaw ang figure ng isang halimaw. Ulo ng kambing, buntot ng tigre, at katawan ng leon. Dobleng paa. Ang isang purong puting katawan ay nagtitipon ng 7,000 puting emosyonal na record ng lahat ng bagay. Mula noong sinaunang panahon, ang kakanyahan ng mga buhay na nilalang ay nagbago, at ang mga kaluluwa ay nagbago. Mayroong 1,500 uri ng mga karamdaman. Ang puting masa ay naging ulap, minsan nagiging tigre o leopardo, minsan dragon, minsan ibon o hayop, at minsan ay balyina sa dagat. Isang alon ng purong enerhiya ang kumalat mula kay Zhao Xin. Malamig niyang sabi, 10th Order. Gaano kataas ang peak ng ika-10 Order? Ang ulap na ito ay isang nakamamatay na suntok, kahit nasa isang 10th Order Wanderer. Ang kanyang mga hita ay namilipit, ang kanyang mga palso ay pamitik pataas, at ang sable ay naglaslas sa hangin, diretsyong tumama kay Wu Shan, na nakakulong sa loob. Sa isang iglap, isang itim na anino ang bumaba mula sa langit. Direktang hinawakan ng matatalim na kuko ang banal na utos sa kamay ni Wu Shan. Nang makitang mahigpit ang pagkakahawak niya sa banal na kautusan, ngumiti si Sudo at ikinumpas ang kanyang mga pakpak para lumipad pataas. Sa sandaling iyon, ang mga bakal na nakagapos kay Wu Shan ay naputol. Ang mga kamay ni Wu Shan ay mahigpit na nakahawak sa mga kuko ni Sudo. Bakit ka ba nagmamadali? Manatili at maglaro ng kaunti pa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang mga pakpak. Sa isang haltak, malakas na hinagis ni Wu Shan si Sudo patungo kay Zhao Xin. Ang kumukulong ulap ay bumagsak sa likod ni Sudo, na nagpapalayo sa kanya ng ilang metro. Ang kanyang gulugad at ang base ng kanyang mga pakpak ay napunit, na nagpapakita ng kanyang mga puting buto. Nabasa ng dugo ang lupa. Ngayon lang, hinawakan ni Wu Shan ang mga kuko ni Sudo at malamig na tumawa, itinapon siya sa ulap. Sa likod ni Zhao Xin, nagkaroon ng malakas na pagsabog, at napaalis si Zhao Xin. Pagkaraan ng ilang metro, kinuha ni Wu Shan ang banal na kautusan, malamig na tumingin sa nasugatang si Sudo, at tumawa ng mapanukso. Ang hininga ng tigre ay may kapangyarihan ng peak order, ngunit si Sudo ay may lakas lamang, ngunit ang kanyang isip ay mahina. Pagkatapos ay tiningnan ni Wu Shan ang nabasag niyang palso nang sinubukan niyang kumawala sa selyo. Ang asol na tubig ay nagpagaling sa sugat, at sa ilang paghinga lamang, ang kanyang palso ay ganap na gumaling. Tinapakan niya ang katawan ni Sudo at mamulong, bukod sa mga pekeng bangkay, ang 10 uri ng espirito ay may mataas na katayuan. Ang espirito ng kakaibang hayop ay wala. Pangalawa ang pinuno ng kakaibang mga hayop. Ang ambisyon ng dragon ay hindi tumutugon sa pag-unlad ng tiyan, tumitingin sa malayo at malawak at umuunlad sa mga mata.
Katulad nito, ang mga puting martial ay nakakaalam ng mga multo at mga Diyos, napakalaki sa lahat ng nilalang at nagpapaunlad ng puso ng omniscience. Nagsalita si Wu Shan habang naglalakad siya sa harap ni Zhao Xin, tinatrato si Zhao Wu, na nakatayo sa harap niya, na parang wala siya. Nang kumilos na si Zhao Wu, hinawakan ni Wu Shan ang kanyang ulo at buong lakas na hinampas ito sa lupa. Sa lakas ni Zhao Wu, hindi pa rin siya makatiis at hinayaan lamang niya si Wu Shan na hawakan siya. Tumingin si Wu Shan kay Zhao Xin nang may interes. Ako ay lubhang interesado sa iyong mana. Nang inag ang mga labi ni Zhao Xin, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang kapatid na si Zanming at ang kanyang mga white marshals, dalawa sa mga nangungunang mana, ay hindi pa rin kayang talunin ang mababang antas na mana ng ordinaryong pasang general. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Zhao Wu, na nalaglag sa lupa, hindi na natin kailangan ang banal na kautusan. May mga bihirang kayamanan at pamana pa rin tayong dalawa na mayaalok. Mangyaring iligtas kami. Umiling si Wu Shan at inihagis ang isang itim na piraso ng chess. Kailangan ko lang ng mana ng white marshal. Pwede kayong dalawa. Isang beses ko lang sasabihin. Huwag maging hindi makatwiran. Sa pagtingin sa chess piece ng apocalypse sa lupa, paos ang boses ni Zhao Xin. Sige, kasakiman. Nang makitang pumayag si Zhao Xin, natuwa si Wu Shan at humigop ng alak. Nagsalita si Zhao Wu. Si Zanming ay kayang kontrolin ang tubig at dugo. Sinubukan kong kontrolin ang tubig ng madali, ngunit ang pagkontrol ng dugo ay napakahirap. Pati dugo mula sa sugat. Karaniwang nahihirapan si Zanming na kontrolin ang buhay na dugo. Ngunit kung maraming dumi sa dugo, basta babayaran ko ang katumbas na presyo, bago pa siya makatapos magsalita, idinikit ni Zhao Wu ang kanyang daliri sa kanyang kanang mata at dinukot ang eyeball. Sa sandaling ito, namamaga ang kanang mata ni Wu Shan, at bumulwak ang dugo. Sinabi ni Zhao Wu sa malalim na boses, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Sa iyo si Zanming. Let us go. Mahigpit na kinuyam ni Wu Shan ang kanyang kamay, balak siyang patayin. Sabi niya, sabi ko sa iyo, huwag kang maging unreasonable. Biglang naramdaman ni Wu Shan ang matinding sakit sa kanyang buong katawan, at umikot ang kanyang paningin sa harap ni Zhao Shen. Isang silver beast ang sumugod. Tanging si Lian lang ang nakitang nakasakay sa Crimson Battle Axe at diretsyong tinutusok si Wu Shan, itinulak siya sa ere. Pagkatapos, sa isang kisap mata ng Battle Axe, sumunog ito sa Wu Shan na parang mabangis na hayop, na itinulak siya pasulong. Ang malalaking puno sa likuran niya ay nagsimulang pumutok isa-isa. Idiniin ni Wu Shan ang kanyang mga kamay sa tuktok ng kotse at tinitigan si Lian. Hinawakan ni Lian ang isang carrot sa kanyang bibig at pinindot ang gatilyo gamit ang kanyang hinlalaki. Biglang, isang alon ng ningning ang nagpatambak kay Lian at sa Battle Axe. Ipinatawag niya ang malaking sibat ng tigre at sinaksak ang sibat sa lupa. Pinatatag ang kanyang katawan sa himpapawid, tumalikod siya at diretsyong hinampas si Wu Shan. Bumalot ang agos ng asol na tubig kay Wuhan, at unti-unting naghilom ang mga sugat sa kanyang katawan. Kasabay nito, lumitaw ang figure ng general ng pusa sa likod ni Wu Shan. Nakaharap ang matulis na tenga nito, nakausli ang pula at asol na puwetan, at nakapulupot sa bewang ang palda ng Ghost Girl. Nakausli sa likod nito ang blue-green na kamiseta at 5 kulay na kaliskis ng isda. Naitala ni Bao Yuan na mayroong templo ng pusa, ang katawan nito bilang pusa, at ang ulo nito bilang tao. Napaka-misteryoso, at madalas nagdadasal ang mga tao sa bansa kapag dumaraan. Zhu Chu. Ang espada ni Zhu Zhang ay tumama sa pananggalang na ilaw ni Wu Shan at hindi ito maarap. Nang makitang hindi siya makaatake, umatras si Lian, tahimik na nagtapos, at tumingin kay Wu Shan, mahinang nagsabi,
Ika-10 utos, Madwen. Ngumiti din si Wu Shan kay Lian. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay, na nababalot ng pulang ilaw, at isang patak ng sariwang dugo ang nahulog. Ang sistema ay nag-uulat na ang iyong pinsala sa pakikipaglaban sa dugo ay sumabog. Sa pagkakataong ito, ang pinsala ay tumaas ng 0, at ang kabuoang pinsala ay ang katayuan ng taos-pusong pangungusap, na magiging invalid sa loob ng 1 oras. Ngumiti si Wu Shan at sinabing, isang taybak na may 2 talam. Kailangan mong gamitin ito ng maingat, hindi ba? Walang pakialam si Lian at sumagot na tinatawag itong pag-iwas sa mabigat at pagpilit lamang ng pisikal na kontak. Ngunit maaari rin itong mamana ng iba pang mga kasanayan. Nagpapaalala sa akin. Habang nag-uusap ang dalawa, tinulungan ni Zhao Xin si Zhao Wu na tumayo at sinubukang tumakas. Walang pakialam na sinabi ni Wu Shan, maaari ka bang pumunta lamang upang makita ang general ng pusa na naglabas ng puting bandila mula sa likod nito at itinapon ito sa hangin. 78 puting bakal na kadena ang nag-cross sa isa't isa, na nakapalibot sa 2 tao. Ang mga kadena ay pinagsama, at isang asol-lila na liwanag ang kumislap. Hindi makapaniwala si Zhao Wu at Bamulong, paano siya? Ang mababang antas ng mana ay pangkalahatan. Ngunit ang mamamatay tao ay gumagaling, nagtatak, at humaharang ng perpekto ng walang anumang mga puwang. Napakalakas talaga nito para mawalan ng pag-asa ang mga tao. Sinaksak ni Lian ang malaking sibat ng tigre sa lupa at binasa ang notification ng system. Pinahusay na flag ng apoy na Tiangli ng Cat General ang malalim na tubig, pinahusay na ambon ng lupa, pinahusay na mahalagang jade, at pinahusay na gintong enlightenment, 52 peak of stone capital na binitawan ni Lian ang kanyang kamay, at 4 na Golden Tiger's talismans ang lumitaw sa kanyang harapan. Chongming Bird's Copper Feng Yang An, ang figure ng malungkot na ibong phoenix, unti-unting lumitaw sa likod ni Lian. Ang system ay nag-uudyok sa iyo na pumili na gumugol ng karagdagang 35 oras ng kaliwanagan upang makapasa sa unang yugto ng paglaki ng malungkot na ibong phoenix. Ang posibilidad ng tagumpay sa pagkakataong ito ay 100. Sa wakas ay natapos mo na ang unang yugto ng paglaki ng malungkot na ibong phoenix. Ang kasalukuyang enlightenment ng malungkot na ibong phoenix ay 47. Tumaas ang pinsala at bilis ng pagsabog ng 470. Gumugol ka ng 35 taon ng enlightenment upang palakihin ang halaga ng yugto ng paglago na ito. Malaking auspiciousness. Ang pinakamataas na espesyalisasyon bilang porsyento ay sinaunang martial arts, 73 ang nag-activate ng minanang kasanayan ng nakatagong paglipad. Ang kasanayang ito ay hindi gumagamit ng puwang ng kasanayan. Ang nakatagong paglipad ay isang aktibong kasanayan na nakabatay sa porsyento na kumukonsumo ng enerhiya. Kapag na-activate, lumilitaw sa likuran ang malungkot na ibong phoenix, na pinangungunahan ang Wanderer. Bawat 2 gala ay umaatake. Isang beses sisalaki ang malungkot na ibong phoenix. Ang pinsala ay katumbas ng 147 beses sa nakaraang pag-atake ng Wanderer. Ang nakaraang pag-atake ay isang kasanayan na mayroon lamang sinaunang martial arts. Ang malungkot na ibong phoenix ay magdadala ng espesyal na epekto ng kasanayang iyon gamit ang mga kasanayan sa combo tulad ng Yanchuan.